Muling nagpasabog si Coach Tim Cone tungkol sa kalagayan ni Justin Brownlee dahilan para talunin ng TNT sa nakaraang finale ng Governor's Cup. Kalagayan ni RHJ sa TNT Tropang Giga sa pagpasok ng Commissioner's Cup, tila walang kasiguruhan, bunga ng pahayag ni Coach Chot Reyes. At si Justin Brownlee, inaming nahaharap sa mabigat na bakbakan ng Gilas Pilipinas, kasabay ng pag-aming responsibilidad niyang samahan ng pambansang kupunan matapos mabigo sa TNT Tropang Giga. Tutukan natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Narinig na natin ang pagdepensa ni Coach Tim Cone kay Justin Brownlee na ayon sa ilang observer, hindi nakapag-perform ng maayos sa Games 5 and 6 ng finale dahilan para tuluyang kuhanin ng TNT Tropang Giga ang kampyonato. Pero para kay Coach Tim Cone, bukod sa hindi isang Superman si Brownlee, pagod ang isa sa rason bakit tila nang hina si Justin. Narito ang report. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Magaling si Justin laban sa San Miguel at nahirapan din minsan. Sa puntong ito, medyo hindi patas para sa kanya. Nanggaling siya kasi sa Indonesia. Dumating dito, sumabak sa napakahabang conference. At ngayon, kailangan niyang sumama sa Gilas. Tapos, sa susunod na conference. Totoo naman yung sinabi ni Coach Tim Cone. Bukod sa hindi Superman si Brownlee, sunog na sunog siya kasi nga pagod na pagod. Walang pahinga mula sa Indonesia. Sabak sa PBA kagad. So ano, asahan natin sa kanya, di ba? Siyempre, maraming umasa talaga. Nakakayanin niyang isa katuparan ng gusto ng fans at ng Barangay Ginebra na makuha yung kampyonato. Pero again, hindi siya nag-iisa doon. Team effort dapat yon. At in fairness naman sa kasama niya sa team, ginawa nilang lahat ng paraan para maagaw sa TNT yung kampyonato. Pero sobrang ganda lang talaga ng depensa ng grupo ni Coach Chot. Yun yung rason bakit bokya ang Ginebra sa Game 6 ng finale. Pero teka lang base kasi kay Coach Tim Cone, Gilas at susunod na conference ang gagawin ni JB. Ibig ba sabihin yan siya na ulit? Well, sa issue yan, siguro malalaman natin ang mga kaganapan sa mga susunod na araw. Malapit na rin kasi pagbubukas ng Commissioner's Cup, so tingnan natin. Pero kung babasahin natin ang mabuti yung linya ni Coach Tim, parang si Justin ulit sa Commissioner's Cup. Kasi sabi niya, di ba, Gilas and then susunod na conference. So kung ganito yung mangyayari, tingin natin, medyo mahirap pa rin para kay Justin. Parang wala pa rin halos siyang ipapahinga na kailangan ng kanyang katawan sa kasalukuyan. Katulad ni Justin, usap-usapan din ang magiging kinabukasan ni RHJ sa kupunan ng TNT Tropang Giga matapos nilang kuhanin ang kampyonato sa magkasunod na taon. Pero kung pananatili sa kupunan ng pag-uusapan, tila wala pa rin kasiguruhan para kay RHJ. Ayon sa report, naghahanap na ng mas mataas na import si Coach Chot. Yan ang laman ng report ni Homer Sison. Tutukan natin ang sinabi ni Homer sa kanyang report sa Spain. Sinusubukan namin maghanap ng player na may taas na 6'10", pero ang hirap maghanap ngayong panahon na to. Sinabi ni Reyes habang binibigyan din na mabigat ang kalendaryo ngayong panahon kung saan puspusan ang mga liga sa buong mundo. Okay, so naghahanap na po sila base sa report ni Homer Sison. Ibig sabihin, gusto nilang samantalahin yung pagkakataon na walang height limit ang susunod na conference. Isip kasi ng mga coach, mas may bentahe naman talaga kung may import sila na angat sa height. Ang laking bagay kasi nun di ba? Bentahe kaagad yun. Pero base rin kay Coach Chot, balakid ang mga liga na kasalukuyang ginaganap ngayon sa ang parte man ng mundo. Kung pagbabasehan natin ang pahayag niya ni Coach Chot, parang hindi pa talaga sigurado si RHJ dito sa TNT. Kaya kung makahanap sila ng may taas na 6'10", posibleng ibakante muna nila si RHJ. Posibleng mangyari yan. 6'6" lang kasi si RHJ . So yung natitirang 4 inches, malaking bagay po yun. Tapos athletic pa kung sakali yung makukuha nila, di ba? Mas magiging stable ang magiging kampanya nila kung yun ang magiging import nila. Problema, nahihirapan sila na makahanap. Kaya kung sakali, posible rin na hindi na siya mapalitan kung wala silang makukuhang kapalit. Bentahe rin kasi nila kay RHJ yung kanyang naitalang chemistry sa team. Meron na siya noon. Hindi na sila mahihirapan o hindi na mahihirapan mag-adjust yung players ng TNT pagdating sa Commissioner's Cup. Yun yung bentahe kung si RHJ pa rin ang makakasama nila. Pero again, malalaman natin siguro lahat ng yan sa mga susunod na araw. Kung tila wala pa rin kasiguruhan ang pwesto ni RHJ sa TNT, binigyang diin naman ni Justin Brownlee na sasamahan niya ang Gilas Pilipinas para harapin ang kupunan ng New Zealand. Binanggit din niya na maganda ang manong matchup ang paparating na bakbakan dahil kilalang matigas na kupunan ng New Zealand. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin ang sinabi ni Justin sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Alam mo, mahirap para sa amin to. Tulad ng sinabi ko na, lumaban kami ng matindi. Pero may responsibilidad pa rin kami dyan .
Kailangan naming lumaban para sa bansa. May ilang araw lang kami bago ang training. Maaaring 1 linggo o higit pa. Kaya kailangan namin maghanda sa lahat ng yan at gawin ang aming makakaya. Ang New Zealand ay isa sa mga nangungunang kupunan sa mundo. Kaya magandang matchup to at pagsubok na rin para sa amin. Tindi nun ha, matapos ang mabigat na laban, andito naman sila sa Gilas, Pilipinas. Ilang araw lang ang pahinga nila tapos practice na kagad, di ba? Parang ang bigat nun, di ba? Pero sabi nga kasi ni Justin, para sa bayan yan eh, may responsibilidad sila sa bansa. Pagsubok na alam ni Brownlee na hindi magiging madali para sa kanila dahil sa reputasyon ng New Zealand, di ba? Bukod kasi sa malimit na bokya tayo sa kanila, mataas din ang moral nila. Kasi nga tinalo nila yung Croatia sa OQT. Take note ha, Croatia po yun. At tinalo nila yan sa dikit na score, 90-86. Ganong kabigat ang haharapin ng Gilas, Pilipinas. Siguro magiging bentahin ng Gilas dito yung bagong coach ng New Zealand. Posible kasi na may mga adjustment pa sila dyan. Unlike dito sa Gilas, wala na silang adjustment. Go na kagad sila. Bakbakan na kagad sila dito. Pero again, hindi talaga magiging madali ang lahat para sa Gilas, Pilipinas. 2-0 din kasi yung record ng New Zealand sa qualifiers eh. Kaya expect na natin, katulad ng Gilas, Pilipinas, mag-ahabol sila sa 3-0. Ibig sabihin, bakbakan talaga to. Dinig natin magsasama-sama ang Gilas sa November 15. Tapos bakbakan sila ng New Zealand sa November 21 at November 24 naman versus Hong Kong. So guys, maraming salamat.